Mio Mortels presents Kidnapped by the Billionaire, written by Tina Manunulat. Kapag nga naman minamalas ang lakas pa ng ulan. Ani Raya sa sarili. Agad siyang pumara ng tricycle at sumakay. Galing pa siya sa kanyang trabaho sa isang store malapit sa palengke. Hay nako, may bagyo yatang paparating. Paniguradong babaha na naman ito. Wika niya muli sa sarili. Nang makababa na sa tricycle ay patakbong pumasok siya sa eskinita. Masikip ang eskinita papasok sa tinitirahan niya. Nakapanliliit mang marinig mula sa iba ay nakatira siya sa squatters area. Ano bang magagawa kung iyon lang ang kaya ng budget niya? Bago pa siya pumasok ng tuluyan sa kanyang bahay ay inayos muna niya ang kanyang mga gamit na nakaimbak sa labas. Kagaya na lang ng mga balde at mga timba dahil baka tangayin pa ang mga iyon kung sakaling bumaha. Grabe naman ang lakas ng ulan. Paniguradong tatamarin na naman akong pumasok sa trabaho nito bukas. Aniya habang nanginginig sa sobrang lamig. Mag-isa lang siya roon kaya wala siyang ibang makausap kundi ang sarili niya. Pumasok siya sa loob at agad na nagtungo sa kanyang maliit na silid. Pagpasok sa loob ay agad siyang lumapit sa switch ng ilaw upang buhayin iyon. Subalit muntik siyang mapasigaw nang paglingon niya sa kanyang likuran ay mayroong nakatayong isang matangkad na lalaki habang matamang nakatitig sa kanya. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Napaatras si Raya sa takot na nararamdaman nang matitigan niya ang itsura nitong putlang-putla na. Magnanakaw ka no? Nagkamali ka ng bahay na pinasukan. Wala akong pera, kaya umalis ka na rito kung ayaw mong hambalusin kita. Malakas na sigaw niya pa sa lalaki at mabilis na kinapa mula sa kanyang likuran ang nakasabit na walis tingting sa dingding at itinutok iyon sa lalaki. Subalit laking gulat niya nang bigla na lang itong natumba. Napasigaw si Raya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin hanggang sa maisipan niyang daluhan ito. Hoy, mister! Teka, okay ka lang ba? Gising! Gumising ka! Ano bang nangyayari sa'yo? Kinakabahang tanong niya at niyuyugyug ang balikat ng lalaki. Subalit nakapikit na ang mga mata nito, bagay na mas lalong nagpapakaba sa kanya. Agad na natuon ang atensyon ni Raya sa suot nitong damit na tila may bahid na dugo. Akmang hahawakan na niya ang lalaki, nang bigla na lang itong gumalaw at maagap na hinawakan ng kamay niya. Bagay na ikinagitla ni Raya. Help me. Tulungan mo kung matanggal ang balang nakabaon sa katawan ko. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang namamaos nitong boses. Teka, bala? Bakit may tama ka ng bala? Masama kang tao no? Isa ka bang kriminal? Nahihintatakutang sabi niya. Hinawakan ng lalaki ng mahigpit ang braso niya. Pakiusap, tulungan mo kung matanggal ang bala sa katawan ko. Dahil kung hindi, ay baka maubusan ako ng dugo. Mas lalong nataranta si Raya. Ayaw naman niyang may mamatay na estranghero sa loob ng bahay niya. Teka, hindi naman ako doktor eh. Dadalhin na lang kita sa ospital. Subalit pinigilan agad siya ng lalaki. Kung dadalhin mo ko sa ospital, ay paniguradong hindi na ako aabot doon ng buhay. Kaya tanggalin mo na ang balang nakabaon sa katawan ko. Utos nito na parang kasalanan niya kung bakit naroon ito sa ganoong sitwasyon. Pero, paano? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinakabahang sagot niya. May puller ka ba? Bulak at alkohol? Ibabad mo sa alkohol ang puller. Pagkatapos, ay bunutin mo ang bala na nakabaon sa sugat ko. Nahihirapang paliwanag nito. Kahit malakas ang ulan sa labas, ay biglang pinawisan ng malapot si Raya dahil sa nakikitang sitwasyon ng lalaking nasa harapan niya. Putlang-putla na ito. Nakaramdam siya ng awa, lalo pa na tila naliligo na ito sa sariling pawis. Please, I'm begging you. Ikaw na lang ang makakatulong sa akin. Pakiusap ng lalaki nang wala pa rin siyang ginawa para tulungan ito. Paano ba naman kasi at hindi naman siya doktor? Mahilig siyang manood ng mga medical drama sa Korea, pero hanggang ganoon lang iyon.
O sige, sandali, susubukan ko. Huwag kang matulog. Pakiusap, hintayin mo ko. Agad na tumayo si Raya at nagtungo sa kanyang cabinet at hinalughog ang kanyang mga kagamitan. Hindi ko alam kung tama ba itong ginawa ko, pero susubukan ko. Huwag ka sanang matulog. Aniya sa lalaki nang may nahanap na siyang mga kagamitan na sinabi nito. Pagkatapos ay mabilis niyang ginupit ang nakatabing na tela sa may bandang hita ng lalaki. Napalunok si Raya dahil sa nakitang malalim na sugat sa hita nito. Nanginig ang kanyang mga kamay dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Please, do it now. Wala na tayong oras. Baka hindi ko na makayanan pa at mawalan ako ng malay. Mas lalong delikado pa. Anang lalaki. Kung sa ospital ka kasi agad nagtungo, di sana ay doktora nagtatanggal ng bala na to. Inis na sermon niya sa lalaki. Paano ngayon to? Akala mo ba hindi ako natatakot? Paano kung hindi mo makayanan ng sakit? Wala tayong pampamanhid sa sugat mo. Muli ay hinawakan ng lalaki ang braso niya. Please, do it. I trust you. Huminga ng malalim si Raya. Dahil sa awas sa lalaki, ay nilakasan na lang niya ang loob. Pagpasok pa lang ng puller sa sugat ng lalaki, ay gusto na niyang himatayin dahil sa sobrang nerbiyos. Diyos ko po, ano ba tong gulong pinasok ko? Mahinang sambit ni Raya. Agad na niyang hinanap ang balang nakabaon sa katawan ng lalaki. Kitang-kita niya kung paano pinigilan ng lalaki ang hininga nito upang wag lang sumigaw. Halos puputok na nga ang mga ugat nito sa noo at leeg dahil sa pagtitiis sa sakit. Kahit nanginginig ang kamay niya, ay sinikap niya pa rin na mahanap ang bala. Sa bawat paghimay niya sa sugat ng lalaki, ay ramdam niya ang sakit na bumabalot sa buong katawan nito. Biglang nakaramdam na matinding awa si Raya para rito nang makita niya ang luha nitong tumutulo dahil sa sobrang sakit. Rinig na rinig niya ang bawat pag-ungol nito, kaya ginawa niya ang lahat para mahanap ang balas sa lalong madaling panahon. Tapos na, nagawa ko. Parang pagod na pagod niyang wika nang maialis ang balas sa katawan nito. Pagkatapos linisin ni Raya ang sugat sa lalaki, ay naisipan niyang palitan ito ng damit. Pero nagdadalawang isip siya dahil baka magalit ang lalaki. Isa pa, lalabas pa siya para maghanap ng damit kaya hinayaan na lang niya itong matulog. Sana lang ay hindi ako mapapahamak sa ginagawa kong to. Aniya sa sarili. Tinitigan niyang maigi ang natutulog na lalaki. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano ito kakisig. Makapal na ang balbas nito, ngunit hindi man lang iyon nakabawas sa kakisigan nito. Makapal din ang kilay nito at mapula ang mga labi. Doon tila natauhan si Raya at bahagyang ipinilig ang ulo. Kailan pa ako naging ganito? Hay, makatulog na nga lang. Kung ano-ano na lang itong pumapasok sa utak ko eh. Aniya sa sarili bago nagpunta sa sala. Sa mahabang upuan na yari sa kawayan siya matutulog sa gabing iyon. Kinabukasan ay napabalikwas si Raya nang maalala ang lalaking kanyang tinulungan. Agad niya itong pinuntahan sa silid. Nakahinga siya ng maluwag na makitang tulog na tulog pa rin ito, subalit napansin niyang maputla pa rin ang mukha nito. Minabuti niya maghanap ng pain reliever at saka ininit ang mga tira niyang pagkain para ialmusal. Pagkatapos niyang mag-asikaso, ay gising na ang lalaki nang balikan niya ito sa silid. Nakaupo na ito habang sinusuri ang mga sugat sa katawan. Tumikim si Raya para makuha ang atensyon ng lalaki. Agad naman itong lumingon sa kanya. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang pagkabog ng dibdib niya nang makita niya ang walang emosyong mukha nito. Mabuti naman at gising ka na. Nakapagluto na pala ako. Baka gusto mo nang kumain. Medyo alanganin niya pang wikas sa lalaki. Hindi ito nagsasalita, bagkos ay tinitigan lamang siya at saka muling sinuri ang mga sugat. Kaya mo na bang tumayo o gusto mong tulungan pa kita? Tanong niya na may halong pag-aalala. Alam niya kasi kung gaano kasakit ang mga pinagdaanan nito, matanggal lang ang 2 bala na nakabaon sa hita at tagiliran nito. Muli ay hindi ito nagsalita. Tumangulang. Nakita niyang napapanguwi pa ito nang sumubok na tumayo, kaya agad niya itong tinulungan. Tutulungan na kita. Magdahan-dahan ka lang at baka mabinat ka pa kapag nagdugo yung mga sugat mo.
Aniya sa lalaki. Nilapitan niya ang lalaki at tinulungan itong tumayo. Nagtaka siya kung bakit para siyang nakuryente nang mahawakan ito sa braso. Kaya mo bang tumayo? Kasi kung hindi, ay dadalhin ko na lang ang pagkain mo rito. Subalit nagulat siya nang marinig itong magmura. Kaya sa takot ay agad niya itong binitawan na mas lalong ikinamura nito ng malutong. Agad na napapaatras si Raya dahil sa takot na nararamdaman sa lalaki. Lalo pa nang makita niya kung gaano nagdilim ang mukha nito habang umiigting ang panga. I'm sorry. I didn't mean to scare you. Mahinang sambit nito kapag kuwan. Masyado lang masakit ang mga sugat ko. Sandali, kukunin ko na lang ang pagkain. Dadalhin ko na lang dito. Aniya, saka mabilis na lumabas mula sa silid. Pagbalik niya sa silid ay nakita niyang pinipilit ng lalaki na tumayo, subalit nahihirapan talaga ito, kaya agad niyang dinaluhan. Huwag mo nang pilitin ang sarili mong makatayo. Hindi ka pa kasi nakakainom ng gamot, kaya kumain ka muna para makainom ka na ng gamot. Aniya sa lalaki. Ito, kumain ka muna. Pagpasensyahan mo na lang ang ulam at kagabi pa yan. Ininit ko lang. Walang sali-salitang kumain naman ng lalaki, kaya hinayaan na niya ito. Sige, kumain ka muna. Pagtapos niyan ay uminom ka na ng gamot. Hindi ko alam kung bakit ka napadpad dito sa bahay ko. Saka na lang kita tatanungin kapag nakapagpahinga ka na mabuti. Inumin mo yung gamot dahil lalabas lang ako saglit. Naisipan niyang magtungo sa tindahan ni Aling Celia para magbayad ng utang, matapos iwan sa silidang estranghero. Ni hindi ko man lang naitanong ang pangalan niya. Aniya sa sarili habang naglalakad patungo sa tindahan. Nakita mo ba ang mga lalaking yan, Raya? Tanong ni Aling Celia pagdating niya sa tindahan nito, sabay nguso sa kanyang likuran. Agad naman siyang napalingon kung saan itong umuso. Nakita niya ang ilang mga lalaking nakasuot ng itim na damit na may mga malalaking pangangatawan sa hindi kalayuan. Nagyoyosi ang mga ito habang inililibot ang paningin sa buong kapaligiran. Alam mo bang nagtatanong-tanong ang mga yan kung may napadpad daw ba rito na isang lalaking sugatan? Naku, nakakatakot ang mga yan. Nakita kong may mga dala silang baril. Kaya magmadali ka na. Umuwi ka na dahil baka mapagtripan ka pa ng mga yan. Nakakatakot. Ani Aling Celia. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. May sumulpot na ideya sa kanyang isipan. Alam na niya kung sino ang hinahanap ng mga ito. Agad siyang umuwi nang makabayad ng utang. Naabutan niya ang lalaki na sinusuring muli ang mga sugat nito at mabilis niya itong nilapitan. May mga lalaki sa labas. Mukhang ikaw ang hinahanap nila, kaya kailangan mo nang umalis dito. Ihahatid kita sa kabilang kalye, dahil baka makita ka nila kapag sa harapan ka dumaan. Natatarantang sabi niya sa lalaki. Kaya mo na bang tumayo? Aalalayan kita. Nilapitan niya ang lalaki pagkatapos ay inalalayan itong tumayo ng dahan-dahan. Laking pasasalamat na lang ni Raya dahil hindi na ito nagreklamo pa at nagpatianod na lang sa kanya. Mabilis ang naging pagkilos niya. Paglabas pa lang nila mula sa kanyang bahay, ay natuon agad sa kanila ang atensyon ng kanyang mga kapitbahay. Nagtatanong ang mga mata ng mga ito. Mayroon namang tingin na ng huhusga. Nagtataka siguro ang mga ito kung bakit may kasama siyang lalaking sugatan sa kanyang bahay. Subalit walang pakialam si Raya, lalo pa at kailangan nilang magbadali. Dahil baka makita sila ng mga goons na naghahanap sa lalaki. Posibleng madamay pa siya at ang iba pa niyang mga kapitbahay kapag nagkataon. Magdahan-dahan ka lang. Kaya mo pa ba? Humawa ka lang sa akin. Aniya sa lalaki subalit wala man lang itong tugon. Hinayaan na lang niya ito hanggang sa makarating sila sa kalyeng may nagdaraang sasakyan. Agad siyang pumara ng taxi. Manong, pakihatid po ang kaibigan kong ito sa kung saan niya nais magtungo. Ani Raya sa taxi driver pagkatapos ay bumaling siya sa lalaki at kumuha ng 1,000 piso sa kanyang maliit na wallet. Sabihin mo lang sa driver kung saan ka pupunta ha. Ito nang pamasahe mo. Biling niya sa lalaki pagkatapos ay agad niyang ibinigay ang 1,000. Laking gulat niya nang hawakan nito ang braso niya at mabilis na itinulak siya papasok sa loob ng taxi. Teka,
Bakit mo ko pinapasok? Sandali lang! Tarantang wika ni Raya at akmang bababa. Subalit agad na sumakay ang lalaki at mabilis na isinara ang pinto ng taxi. Drive! Seryosong wika ng lalaki sa driver ng taxi. Mabilis namang nagmamaneho ang driver, habang siya naman ay naguguluhang tiningnan ng lalaki. Saan ba tayo pupunta? Alam mo namang hindi nakalak ang bahay ko. Maraming magnanakaw sa amin. Kahit hindi ako mayaman, ay may mga importante pa rin akong mga gamit doon. Inis na sabi niya sa lalaki. You're in danger. Sa tingin mo ba, kapag nalaman ng mga yun na tinulungan mo ko, ay hindi ka madadamay rito? Seryosong tanong nito na hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Kung ganun, saan mo ko balak dalhin? Kinakabahang tanong niya rito. In my place. Doon ka muna mananatili hanggang sa hindi ko pa naaayos ang lahat. Wala pa ring emosyon na sambit nito. Pero hindi pwede. Kaya ko naman ang sarili ko. Pagmamatigas pa rin niya. Don't worry, I will pay you. And about sa work mo, babayaran ko rin ang bawat araw na magiging absent ka para wala ka ng ibang iisipin pa. Agad namang natahimik si Raya dahil sa sinabi ng lalaki. Nagbuntong hininga na lang siya dahil hindi niya alam ang gagawin. And besides, don't worry. Babayaran ko ang pagtulong mo sa akin. At makukuha mo lang yun kapag sinusunod mo ang gusto ko. Makakabalik ka lang sa bahay mo kapag okay na ang lahat. Dagdag pa nito. Hindi naman ako nanghihingi ng bayad sa ginawa kong pagtulong sa iyo kagabi. Aniya rito. Tanggapin mo man ang pera o hindi, ay hindi ka pa rin maaaring umuwi sa bahay mo. Unless gusto mong mapahamak. Nakita mo naman kung sino ang mga naghahanap sa akin. Doon na siya natahimik. Ayaw niya pang mamatay, kaya mas mabuti sigurong sumunod na lang muna siya sa gusto nito. Mas delikado kung magmamatigas siya. Ngunit hindi kaya magiging delikado rin ang buhay niya sa lalaking kasama? Hindi naman ito mai-involve sa mga guns na iyon kung mabuti itong tao, hindi ba? Isang oras na rin sila sa biyahe nang makita niya na papasok sila sa isang subdivision. Bigla siyang kinabahan dahil alam niya ang mga taong may gintong kutsara lang sa bibig ang pwedeng manirahan sa subdivision na iyon. Hinarang sila ng mga security guard, subalit nang makita ng mga ito ang lalaking kasama niya, ay walang kaabog-abog na pinapasok sila. Pagkaraan ng ilan pang minuto ay huminto sila sa isang magarang bahay na may 2 palapag. Naunang bumaba ang lalaki at sumunod siya rito. Teka, nasaan tayo? Tanong ni Raya sa lalaki. Bayaran mo ng taxi, pagkatapos ay sumunod ka sa akin. Malamig na wika nito sa kanya at nauna na itong maglakad kahit paika-ika pa. Bigla naman siyang nag-alala sa lalaki, kaya agad siyang nagbayad sa driver. Pagkatapos makuha ang sukli, ay patakbo niyang sinundan ng lalaki. Subalit hindi pa man siya nakaabot dito, ay nagulat na lang siya sa sandamakmak na kasambahay na sumalubong dito. Diyos por santo sa Raven! Ano ang nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng isang may edad ng babae. Agad na nilapitan at tinulungan ng ginang ang lalaking Raven pala ang pangalan, habang ang ibang mga kasambahay naman ay nakayuko lang habang nakalinya sa gilid. Ano ba ang nangyari sa iyong bata ka? Ilang araw kang nawala, tapos sa'yo uwi kang sugatan. Sermon ng ginang sa lalaki. Hindi na alam ni Raya kung susunod siya sa mga ito papasok ng bahay, kaya huminto siya. Saan ka pupunta? Tanong sa kanya ng lalaki. Raya. Untag nito sa kanya nang hindi siya agad sumagot. Biglang bumilis ang pagkabog ng dibdib niya nang marinig ang boses ng lalaki habang tinatawag ang pangalan niya. Hindi niya alam kung bakit alam nito ang pangalan niya, gayong hindi niya naman iyon sinabi rito. Lalo siyang napipilan nang mapansin na katingin sa kanya ang lahat. Bakit alam mo ang pangalan ko? Matagal mo na ba akong kilala? Stalker ka ba? Napakapit pa sa dibdib na tanong niya sa lalaki. Ang laki-laki ng pangalan mong nakadisplay sa dingding ng kwarto mo. Kunot ang noong sagot ng lalaki. Napangiwi siya dahil sa naging sagot nito.
Bumaling naman si Raven sa mga kasambahay na nakatayo sa gilid. Samahan niyo si Raya sa guest room. Manang, pakitawagan si kuya ngayon na. Utos nito at paika-ikang naglakad. Akmang aalalayan pa sana ito ng tinawag nitong Manang, subalit agad itong tumanggi at mabilis na pumasok sa malaking bahay. Naiwan namang nakatulala si Raya dahil sa inasta ng lalaki. Hindi niya akalain na sobrang sungit pala nito. Mahihiya ang yelo sa kalamigan ng lalaki. 6 na kasambahay ang lumapit sa kanya. Kung bakit ganoon karami ang kasambahay roon ay hindi niya alam. Dito po tayo, ma'am. Ihahatid po namin kayo sa guest room. Anang isa. Alanganing tumayo si Raya bago sumunod sa mga ito. Pagpasok niya sa loob ng magarang bahay, ay namangha agad siya sa kanyang nakita. Magarang tingnan mula sa labas ng bahay, ngunit mas magara itong pagmasdan sa loob mismo. Tila ba nahiya siyang bigla nang makaapak sa marmol na sahig ng malaking bahay. Sumunod siya sa mga unipormadong kasambahay. Pilit niyang hinagilap ang lalaki, subalit hindi niya na ito makita. Umakyat sila sa pangalawang palapag, pagkatapos ay lumiko pakanan at huminto sa isang silid. Binuksan iyon ng isang kasambahay para sa kanya. Tawagin niyo lang ho kami kung may kailangan kayo, ma'am. Nakangiting wika ng babae. Nakangiting tumango si Raya. Salamat. Pag-alis ng mga ito ay sa kanya nilibot ng tingin ng silid. Napakaganda at napakalaki niyon. Kasing laki na iyon ang buong bahay niya sa squatters, o baka nga mas malaki pa ang silid na iyon. Hindi ba siya nananaginip? Bigla ay parang naging pelikula ang buhay niya nang dahil kay Raven. Ano naman ang gagawin ko rito? Bagot na tanong niya sa sarili. Napakamot siya sa kanyang ulo nang maalala ang bahay niya, maging ang kanyang trabaho. Hindi bale, at babayaran naman daw niya ako. Pampalubag loob niya sa sarili. Bakit ko tatanggihan ang grasya, di ba? Dahan-dahan siyang lumapit sa malaking kama at dinama iyon. Ang lambot naman at ang bango pa. Nakakahiya naman tulugan to. Aniya habang pinipigilang talunan ng kama. Minsan lang mangyayari ang ganoon sa buhay niya. Tutal naman ay hindi safe kung babalik agad siya sa kanyang bahay, ay bakit hindi na lang niya i-enjoy ang comfort at luxury sa harap niya. Habang sa kabilang banda naman ay agad na dumiretso si Raven sa banyo upang maligo. Pakiramdam niya ay sobrang nanlalagkit siya at tila ba 1 taon na siyang hindi nakakaligo. Napamura siya sa galit habang nasa ilalim ng shower. Hinayaan niyang lumagaslas ang tubig sa kanyang katawan, pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ng kanyang 2 sugat at nilinisan iyon. Kung nagkataon na hindi natanggal ang balas sa kanyang katawan nung gabing yun, ay natitiyak niyang hindi na siya sisikatan pa ng araw. Lalo pat halos buong araw nang nakabaon ng balas sa kanyang katawan, dahil sa kanyang ginawang paglusob ng mag-isa sa hideout ng mga kalaban. Nadala siya ng damdamin nang malaman ng hideout ng kalabang grupo sa black market. Dahil sa mga ito kaya nawala ang kanyang asawa at matagal na niyang gustong maghiganti. Hindi na siya nag-isip pa at bigla na lang sumugod. Marami siyang hinahawakang negosyo. Ngunit ang negosyo sa black market kung saan mga armas ang produkto ang talagang nagpayaman sa kanya. Kung kaya hindi maiwasang magkaroon siya ng mga kaaway at iyon ang dahilan kung bakit palagi siyang nakakahanap ng gulo. Bigla na lang rumihistro sa utak ni Raven ang mukha ni Raya at kung gaano ito katakot habang tinatanggal ang balas sa katawan niya. Napailing na lang siya. Laking pasasalamat niya dahil sa bahay ng babae siya nakapasok nung nakaraang gabi. Kung sa ibang bahay siya napunta, ay baka natuluyan siya dahil malamang na hindi siya tutulungan. Pihadong mapagkakamalan siyang kriminal. May araw rin kayo sa aking mga walang hiya kayo. Tiimbagang nasambit niya. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakarinig siya ng katok mula sa labas. Who's that? Nakakunot ang noong sigaw ni Raven. It's me. Lumabas ka na riyan. Sagot mula sa labas ng kuya niyang si Luke. Nagbuntong hininga muna siya bago mabilis na tinapos ang pagligo at paika-ikang lumabas mula sa banyo. Naabutan niyang seryosong nakatingin sa kanya ang kanyang kapatid. Habang sa tabi nito ay nakatayo ang kanilang family doctor. Pagkatapos ng magamot ay mag-uusap tayo.
Anang kapatid sa kanya saka bumaling sa doktor. Kayo na po ang bahala sa kapatid kong yan, Dr. Santiago. Nariyan lang ako sa labas. Tumango lamang ang matandang doktor pagkatapos ay inutusan siya nito na humiga sa kama. Habang ang kanyang nakakatandang kapatid naman ay iiling-iling na lumabas ng silid. Sa kabilang silid naman ay hindi alam ni Raya kung ano ang gagawin. Naisipan niyang bumaba na lang at maghanap ng gagawin. Nakakabagot naman ang bahay na to. Reklamo niya sa sarili. Pagbaba ay agad na hinagilap ng kanyang mga mata ang mga kasambahay. Subalit nang mapadpad siya sa sala, ay isang matangkad na lalaki ang naabutan niya. May kausap ito sa cellphone. Siguraduhin niyo lang na walang bakas na maiiwan. Do you understand? Maotoridad na sabi nito dahilan upang biglang kabahan si Raya. Lalo pa nang biglang bumaling ang tingin ng lalaki sa kinaroroonan niya. Nagtagpo ang mga kilay nito na tila ba kinikilala siya. Who are you? Nahihiyang nagkamot siya ng batok. Magsasalita na sana siya nang bigla na lang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Nandito ka na pala, Luke, iho. Siya nga pala ang kasama ni Raven kanina nung umuwi. O iha, baka gutom ka na. Gusto mo bang kumain? Ipaghahanda kita. Baling ng ginang sa kanya. Nako, salamat ho. Pero hindi pa naman ako gutom. Magalang niyang tanggi sa ginang. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay bigla na lang sumulpot si Raven sa kanyang gilid. Dumaan pa ito sa harapan niya, dahilan upang maamoy niya ang panlalaki nitong pabango. Tila ba nanunuot iyon sa kasulok-sulukan ng kanyang ilong. Napatitig siya sa lalaki. Noon niya lang napagtanto kung gaano pala talaga ito kagwapo. Lalo pat preskong-presko ito, dahil mukhang kakagaling lang sa pagligo. Nakapag-ahit na rin ito ng balbas. Ang linis na ng hitsura nito. Agad naman siyang nagbawi ng tingin sa lalaki nang bigla itong tumingin sa kanya. Kumusta ang sugat mo? Dapat ay nagpapahinga ka na muna ngayon dahil baka mabinat ka. Paalala niya kay Raven. I'm fine. Dapat ay nagpapahinga ka na rin dahil alam ko na puyat ka. Sagot nito. Okay lang naman ako eh. Tsaka pwede ba tayong mag-usap mamaya? Medyo alanganing wika niya pa rito. Sige, pupunta ako mamaya sa silid mo. Doon na tayo mag-usap. Kumain ka na muna. Binalingan nito si Manang pagkatapos. Manang, pakidala si Raya sa dining area. Susunod kami mamaya. Abay sige, sumunod kayo ha. Maghahanda na ako ng pagkain. Bumaling naman sa kanya ang ginang. Tayo na iha. Alam kong gutom ka na. Huwag ka nang mahiya. Medyo lang po. Nakangiwing sagot niya. Nagulat na lang siya dahil bigla siyang inakay nito patungo sa kusina. Ay nako, hindi ka na dapat nahihiya sa amin. Sige ka't magugutom ka dahil sa hiya-hiya na yan. Napapangiting nagpatianod na lang siya sa ginang. Ilang araw ang mabilis na lumipas. Buryong na siya, ngunit hindi pa siya makauwi dahil ayaw pumayag ni Raven. Maghintay raw siyang maging maayos at ligtas ang lahat bago siya bumalik sa tirahan niya. Hindi niya naman palaging nakikita si Raven sa bahay na iyon dahil palagi itong abala at subsob sa trabaho. Pero alam niyang umuuwi naman ito ng bahay. Hindi nga lang niya ito maabutan. Kung maabutan naman siya nitong gising, ay may kasama naman itong babae. Bagay na nagpapadismaya sa kanya. O Raya, ikaw pala. Mabuti naman at nagising ka na. Gigisingin na sana kita dahil ipinapagising ka ni Sir Raven. Sabay na raw kayong mag-agahan. Ani Flory, isang kasambahay roon na naging ka-close na niya. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinakabahan dahil sa sinabi nito. Unang pagkakataon iyon na gusto ni Raven na makasama siya sa pagkain. Pauuwiin niya na kaya ako sa bahay? Tanong ni Raya sa kanyang isipan. Agad siyang nagtungo sa dining area. Naisip niya na pagkakataon na rin iyon upang kausapin ng lalaki na aalis na siya sa bahay na iyon dahil nabuburyo na siya. Subalit ang excitement na nadarama ay nawala nang makita niyang may ibang tao sa harap ng mesa. May babae sa tabi ni Raven na daig pa ang sawa kung makaligkis sa lalaki. Mabuti naman at gising ka na. Umupo ka na at sabay-sabay na tayong kakain.
Malamig na sabi ni Raven sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkainis sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang niya iyong nararamdaman. Sanay naman siyang cold dito sa lahat, hindi lang sa kanya. Pero mas nakakainis ito sa umagang iyon. Mabuti naman at naabutan na kita ngayon. Gusto sana kitang makausap. Diretsahang wika ni Raya sa lalaki. Talk about what? Matabang pa ring tugon ito sa kanya. Umupo siya sa harap ng lalaki. Magsasalita na sana siya nang biglang dumating si Luke. Sa mga nakalipas na araw ay nakilala na niya ito. Nakakatandang kapatid pala ito ni Raven. Nagkakausap sila kapag naroon ito dahil hindi hamak na mas approachable ito kaysa kay Raven. Tumabi si Luke sa kanya. Nilingon niya ito at tinanguan bilang pagbate. Subalit nagulat siya dahil bigla siya nitong kinindatan. Napailing na lang si Raya. Pwede mo ba akong ihatid sa kondo ko, Han? Napagod kasi ako ng sobra. Kasalanan mo kasi pinagod mo ko eh. Maarteng sabi ng sawa, ng babaeng kasama ni Raven dito. Ngumiti pa ito ng pagkatamis-tamis. Hindi alam ni Raya kung bakit tila ba naiinis siya sa mukha ng babae. Naiirita siya sa tuwing nakikita niya ito. Hindi kasi iyon ang unang beses na dinala ito ni Raven sa bahay na iyon. Napabaling naman siya kay Luke nang kalabitin siya nito sa braso. Gusto mo bang sumama sa akin mamaya sa bar? Alam kong nabuburyo ka na rito, kaya igagala na lang kita. Huwag ka mag-alala dahil ako naman ang kasama mo. Magiging ligtas ka sa mga kamay ko. Anyaya ni Luke sa kanya. Sasagot na sana siya nang bigla na lang nagsalita si Raven. Hindi maaari, kuya. Alam mo naman siguro na hindi ko pa naaayos ang gusto't hindi ba? Lumipad ang tingin niya kay Raven at hindi nakaligtas sa kanya ang kunot na noo ng lalaki. Don't worry, she's safe with me. Sagot naman ni Luke. Hindi na umimik pa si Raya dahil hindi niya naman alam kung ano ang isasagot niya. Isa pa, hindi pa siya nakakapunta sa bar. Ano ba naman ang subukan niyang makarating sa mga ganoong lugar? Pangalawa, gustong-gusto niya nang lumabas sa bahay na iyon. Gusto niyang makalanghap ng sariwang hangin. May tiwala naman siya kay Luke dahil medyo nagkapalagayan na rin sila ng loob. Sa huli ay pumayag siyang sumama rito. Kinagabihan ay nag-ayos si Raya. Nakaharap siya sa salamin habang tinititigan ng sarili. Aaminin niyang nagugustuhan niya ang damit na binili ni Luke para sa kanya. Isa iyong kulay itim na bestida na hapit sa katawan niya. Noon lang siya nakapagsuot ng ganoong klaseng damit. Ang ganda-ganda mo, Raya. Bagay na bagay sa iyo ang suot mo. Mas lalong tumingkad ang kaputian mo. May itinatago ka palang kagandahan eh. Nabaling ang paningin ni Raya kay Flory na siyang nag-aayos ng buhok niya. Wala naman siyang planong mag-makeup. Ngunit inutusan ni Luke ang mga kasambahay na tulungan siyang magpaganda sa gabing iyon, kaya wala siyang magawa. Isa pa, nakakahiya naman din kay Luke kung sasama siya rito nang hindi siya presentable. Nahihiya nga ako, Ate Flory eh. Ngayon pa lang kasi ako nakapagsuot ng ganitong klaseng damit. Aniya sa babae. Ngumiti naman ito at marahang inayos ang kulot niyang buhok na nakatabing sa pisngi niya. Bakit ka naman mahihiya? Gayong maibubuga ka naman. Ang totoo nga ay mas maganda ka pa ron sa Flavor of the Month sa Raven eh. Ani Flory. Flavor of the Month talaga? Natatawang tanong niya. Oo. Siguradong sa susunod na buwan ay iba na naman ang kasama nun. Ewan ko ba kung ano nakita ni Sir dun sa babaeng yon. Pakikipaglandian lang naman ang alam nun. Naku, malayong malayo talaga yun kay Ma'am Teresa. Wika pa nito. Gusto niya pa sanang magtanong kung sino si Teresa, subalit bigla na lang may kumatok at tinatawag na sila. O siya, tara na. Hinihintay ka na ni Sir Luke. Naku, mukhang ikaw ang natitipuhan niya. Alam mo bang mapili yan pagdating sa mga babae? Maarte yan eh. Hindi rin yan babaero katulad ni Sir Raven, kaya ang swerte mo sa kanya, Raya. Pahabol na wika pa nito bago siya inalalayan upang lumabas ng silid. Ay naku, Ate Flory, first time naming lalabas ngayon, swerte agad. Hindi rin naman nagpaparamdam yan si Luke eh. Baka natripan lang na isama ako dahil naaawa na sa akin at nakakulong ako sa malaking bahay na to. Alam niyang bored ako. Giit naman niya. Sa sala ay naghihintay na si Luke sa kanya. Kaswalang suot nitong damit,
na mas lalong nagpatingkad sa kagwapuhan nito. Kadalasan kasi ay naka-coat and tie ito kapag dumadalaw roon. Kitang-kita niya ang pagsilay ng mga ngiti nito nang makita siya. Parang may nakikita rin siyang paghanga sa mga mata nito, ngunit ayaw niyang mag-presume. Gorgeous. Nakangiting sambit nito sa kanya. Hindi ba nakakahiya ang suot ko? Imbes ay tanong niya sa lalaki. Ngumiti lang ito na parang walang kwenta ang tanong niya at agad na silang sumakay sa kotse ng lalaki. Nag-usap sila tungkol sa mga buhay nila habang nasa biyahe. Hanggang sa hindi sinasadyang sumulpot bigla sa kanyang isip si Raven. Agad niya ring pinalis ito sa isip, lalo na nang makarating na sila sa bar. Maingay at mausok sa loob ng bar, ngunit hindi mabahong klase ng usok yon. Vape lang kasi ang pinapayagan sa loob at hindi pwede ang totoong sigarilyo. Nailang siya dahil hindi siya sanay sa mga ganoong klase ng lugar. Napakapit siya sa braso ni Luke. Anong klaseng lugar ba ito, Luke? Nakangiwing tanong niya sa lalaki. Ngayon ka lang ba nakapunta sa lugar na kagaya nito? Tanong din ito sa kanya. Oo, hindi naman kasi ako mahilig magala. Mas gugustuhin ko pa ang matulog sa maliit kong bahay kesa pumunta sa ganitong lugar. Isa pa, gastos lang ang pagpunta sa mga ganito. Sagot niya sa kasama. Napaka-inosente mo talaga. Anyway, I like your dress. Bagay na bagay sa'yo. Pambubola pa nito sa kanya. Maya-maya pa ay may lumapit na waiter. Umorder si Luke habang siya ay nagmamasid lang at bahagyang inilibot ang paningin sa buong paligid. Hindi ako iinom, Luke. Diyos na lang siguro sa akin. Aniya. Sure. Nakangiting wika nito. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang bigla na lang may umupo sa kanilang harapan. Nagulat pa si Ryan na magtaas siya ng tingin at nakita si Raven. Kasama nito ang sawa, ang babae na kinaiinisan niya. Ano ang ginagawa niyo rito? Tanong ni Ryan sa lalaki. Oh, akala ko ba ay may importante kang gagawin, Raven? Tila mapanukso pang tanong ni Luke sa kapatid. I changed my mind. Why? May problema ba kung narito ako? Did I interrupt something? Tugon ni Raven sa kanilang dalawa. Nainis yata siya sa pagdating ni Raven at ni Miss Sawa, kaya dinampot niya ang basong nasa mesa, kahit na hindi niya alam kung ano ang laman niyon at agad iyong nilagok. Inihit siya ng ubo na mapagtantong beer pala ang laman ng basong kanyang nainom. Hey, are you okay? Damit kuya, bakit mo siya pinapainom? Inis na tanong ni Raven habang dinadaluhan siya. Siya naman ay walang tigil sa kakaubo. Pumasok yata sa ilong niya ang kakaibang lasa ng beer. At talaga namang naubos niya ang isang baso nang dahil lang sa inis sa magkapareha. Let's go home. Iuuwi na kita. Ani Raven na mabilis siyang hinatak patayo. Naguguluhang binalingan niya si Luke na parang walang pakialam kahit tangayin siya ni Raven. Hindi man lang ito pumalag nang halos kalad ka rin na siya ni Raven papalabas ng bar. Teka lang, bakit ka ba nanghihila riyan? Inis na tanong ni Raya nang nasa parking na sila. Iniwan nito ang babaeng kasama na nagtangkapang humabol sa kanila, subalit napigilan nito ni Luke. Uuwi na tayo. You're drunk. Napamaang naman siya sa sinabi nito at marahang pinakiramdaman ng sarili. Medyo nahihilo nga siya, pero hindi naman ibig sabihin niyon na lasing siya. Hindi lang talaga siya sanay na uminom ng alak. Sa totoo lang, ay iyon ang unang beses na uminom siya ng beer. Wala siyang nagawa nang sapilitan siyang pinasakay ni Raven sa loob ng kotse nito. Hindi naman ako lasing kaya ibaba mo na ako. Si Luke. Aniya at akmang bubuksan ang pinto ng kotse, subalit maagap na napigilan siya ni Raven. Hindi alam ni Raya kung bakit tila nagrambulan ng kanyang dibdib nang maramdaman ang mainit na palad ni Raven na nakahawak sa braso niya. Tiningnan niya ito. Bigla siyang napalunok nang makitang kahibla na lang ang espasyo ng mukha nito sa kanya. Uuwi na tayo. Hayaan mo ng kapatid ko roon. Anito, subalit ang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga labi. Napakagatlabi na lang si Raya. Tila ba napapaso siya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya.
Agad na ipinilig ni Raya ang kanyang ulo nang makaramdam siya ng kunting pagkahilo. Hindi niya alam na ganoon kabilis siyang maaapektuhan ng alak. Kung bakit naman kasi, bigla niyang dinampot ang basong hindi naman sa kanya. Kasalanan niya rin talaga. Lasing ka na. Isuot mo na yung seatbelt mo. Utos ni Raven sa kanya. Pagdating nila sa bahay nito ay nauna na siyang bumaba. Subalit laking gulat niya dahil kamuntikan na siyang matumba. Grabe naman. Beer lang naman ang ininom ko ah. Bakit nalasing ako agad? Naiiling na sambit niya pa sa sarili. Sa buong existence niya ay noon lang may dumaloy na alak sa dugo niya. Mainit pala talaga sa pakiramdam ang alak. Sleeveless ang suot niyang bestida, pero init na init siya. Sinikap niyang ayusin ang paglalakad, subalit sumubsob siya. Narinig niya ang mahinang mura ni Raven pagkatapos ay agad siyang dinaluhan. Papalagpasan na siya, subalit bigla siyang pinangko nito papasok sa loob ng bahay. Bakit ba parang umiikot ang bahay? Lasing na ba ako? Isang baso ng beer lang naman ang nainom ko ah. Sambit ni Raya. Paano ka hindi malasing eh? Bigla mo nalang nilagok ang isang baso ng vodka. Hindi yun beer, kaya wag ka nang magtaka kung bakit hilo ka ngayon. Nakaismid na wika ni Raven. Kung hindi ba naman talaga siya estupida? First time niyang iinom, isang baso pa ng vodka. Bakit kasi may ganoon sa mesa? Inihatid siya ng lalaki sa kanyang kwarto, subalit dahil sa kalikutan niya, ay dalawa silang bumagsak sa kama. At sa kasamaang palad, biglang naglapat ang kanilang mga labi. Dahil lasing si Raya ay hindi niya ininda iyon. Bagkus ay ngumiti pa siya ng nakakaloko habang hinahaplos ang labi ni Raven. Bakit naman ang lambot nito? Parang ang sarap halikan. Wala sa sariling sabi niya. Sa kabilang banda ay napapikit na lang si Raven sa ginawa ni Raya. Tila ba biglang nag-init ang kanyang buong katawan nang maamoy ang amoy alak ngunit mabangong hininga ng babae. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang matagal nang nakatagong damdamin para sa babae sa tuwing nakikita niya ito. Naiinis pa siya sa sarili dahil kung bakit sa tuwing nakikita niya ito ay tila ba may biglang nabubuhay sa kanyang pagkatao na tila matagal nang natutulog sa kanyang katawan. Hanggang sa hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Siniil niya ng halik si Raya. Ang akala niya pa ay itutulak siya nito. Subalit kabaligtaran ang nangyari dahil sinuklian nito ang mga halik niya. At sa gabing yon ay nangyari ang mga bagay na hindi sana dapat mangyayari. Lumipas ang isang buwan na hindi na nakikita ni Raya si Raven simula nang may mangyari sa kanilang dalawa. Aaminin niyang alam niya ang tungkol sa nangyari sa kanila. Magkatabi pa nga silang natulog ng lalaki, subalit hindi niya na ito naabutan pa kinaumagahan. Alam kong hinihintay mo si Sir Raven, Raya. Kahit hindi mo sabihin sa akin ay alam ko. May namamagitan na ba sa inyong dalawa? Napalingon si Raya kay Flory na nasa kanyang likuran. Hindi agad siya nakapagsalita dahil sa sinabi nito. Lalo pat hindi niya naman alam kung ano ang isasagot niya rito. Alam kong may nararamdaman ka para sa amo namin, Raya. Pero sinasabi ko sa'yo, mabibigo ka lang, kaya kung ano man yung nararamdaman mo para sa kanya, ay itigil mo na. Putulin mo na hanggat maaga pa. Payo nito. Anong ibig mong sabihin, Ate Flory? Tanong niya sa babae. Nagbuntong hininga ito, pagkatapos ay dinala siya sa isang silid na hindi niya pa napuntahan. Hindi makapaniwala si Raya sa kanyang mga nakita. Tila ba natuod siya sa kanyang kinatatayuan habang pinagmamasdan ang mga nakasabit na picture frame sa bawat sulok ng pader sa loob ng silid na iyon. May pamilya na pala si Raven, Ate Flory? Nauutal na tanong niya habang nakatingin sa malaking picture frame na nakasabit sa pader. Isa iyong family picture. Si Raven yon at isang magandang babae habang buhat nito ang isang sanggol. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Flory. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. Oo, 5 taon na nakalilipas noong ikinasal si Sir Raven. 2 taon pa lang silang nagsasama at kapapanganak lang ni Ma'am Teresa nang nangyari ang trahedya. Namatay ang mag-ina ni Sir. Kaya siya nagkakaganyan ngayon. Kaya binabalaan kita ngayon palang, Raya.
Huwag mong hahayaang lumalim pa yung nararamdaman mo para sa kanya. Dahil kilala ko na si Sir, gagawin niya lang para usa ng mga babaeng dumadaan sa buhay niya. Hindi na siya marunong magmahal, buhat nang mawala sa kanya ang pinakamamahal niyang pamilya. Masasaktan ka lang. Hanggang sa kanyang pagtulog ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isip ang mga nalaman. Hindi niya sukat akalain na may pinagdadaanan pala ang lalaki. Diyos ko, ano na ang gagawin ko ngayon? Naiiyak na tanong niya sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang kanyang maaaring isipin at gawin. Agad siyang napahawak sa kanyang maliit na tiyan. Bigla na lang tumulo ang kanyang mga luha. Ano ang gagawin ko ngayon, anak? Paano ko sasabihin sa papa mo ang tungkol sa'yo? Gayong may matinding pinagdadaanan pala siya sa buhay. Humihikbing sambit ni Raya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Noong isang araw lamang niya nalaman na nagdadalang tao na pala siya. Nang magtaka siya kung bakit wala pa siyang buwan ng dalaw, ay nagtest na siya. At kinumpirma ng test kit ang kanyang hinala. Pumuslit pa siya patungo sa drugstore sa loob ng subdivision para ron. Bumangon siya at pinahid ang mga luha. Naisipan niyang magpahinga na muna dahil pakiramdam niya ay naninikip ang kanyang dibdib. Subalit laking gulat niya nang makita ang lalaking matagal niya nang gustong makita. Mula sa pangalawang palapag ay kitang-kita niya kung paano nagpapalitan ng halik si na Raven at ang babaeng sawa sa sala. Tila walang pakialam kung may makakita man sa ginagawa ng mga ito. Doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi niya maintindihan ang sakit na nararamdaman. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto habang umiiyak na tinawagan si Luke. Luke, tulungan mo ako please. Humihikbing wika niya nang sagutin siya nito. Nakapagdesisyon na siya. Aalis na siya ng tuluyan sa bahay na yon. Hindi na siya aasa pa sa lalaki. Tama si Flory. Gagawin lang siyang parausan ni Raven kapag nagkataon. Kaya mas mabuting umalis na lang siya ng tuluyan sa buhay nito. Nawala na rin sa kanyang isipan ang tungkol sa pera na pinag-usapan nila. Hindi na niya yon gusto pang kunin dahil ang mas mahalaga sa kanya sa mga sandaling iyon ay ang makaalis lang at mailigtas ang sarili sa mas matindi pang sakit. 6 years later. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday mga anak. Masayang bati ni Raya sa kanyang dalawang anak. Salamat po mama. Sabay na wika ng kambal na sina Shane at Sean. 6 na taon na rin ang nakalipas mula nang umalis siya sa bahay ni Raven sa tulong ni Luke. Noong nalaman ni Luke na buntis siya at gusto niyang magpakalayo-layo, ay hindi na ito nakatutol pa. Lalo pat alam din ito ang ugali ng kapatid nito. Mula sa Maynila ay nagtungo sila sa Palawan at lahat ng yon ay gastos ni Luke. Ang gusto niya lang sanang mangyari ay magpakalayo-layo kay Raven at maghanap ng trabaho. Subalit hindi pumayag si Luke na magtrabaho siya dahil na rin sa nag-aalala ito para sa kanyang ipinagbubuntis. Binilhan siya nito ng bahay. Tumanggi pa siya nung una. Subalit ipinagdiinan talaga nito na wag na niyang pairalin ang pride dahil hindi lang naman para sa kanya ang mga ino-offer nito, kundi pati na rin sa mga pamangkin nito. Si Luke lang ang nakakaalam kung nasaan siya at kung ano ang nangyari sa kanya. Mukhang hindi rin naman siya hinanap ni Raven kaya tahimik na ang buhay niya. Mahal na mahal ko kayong mga anak. Madamdaming sabi ni Raya sa kambal. Mahal ka rin po namin mama. Kaya wag ka na pong malungkot. Wala naman pong problema kung wala tayong handa eh. Sapat na po sa amin ang isang cake. Ang mahalaga po ay kasama ka namin. Mas lalong napaiyak si Raya dahil sa tinuran ni Shane. Niyakap niya ang mga ito. Patawarin niyo ako mga anak kung ito lang ang kinaya ko ha. Mahina kasi ang bentahan natin ngayon eh. Saka alam niyo na, nag-iipon ako para sa mga school supplies niyo. Kasi di ba mag-aaral na kayo sa pasukan? Dahil sa kanyang sinabi ay nagtalunan ng mga ito sa tuwa. Papapasukin niya na ang dalawa sa kindergarten. Mahirap mang aminin ay nahihirapan siya sa sitwasyon niya ngayon, lalo pa na wala siyang trabaho. May mga racket naman siya, tulad ng pagtitinda ng mga pagkain. May malapit kasing eskwelahan sa bahay nila, at dahil nga bakasyon
ay nabawasan din ang mga parokyano niyang estudyante at iyong mga naghahatid sundo. Nahihirapan siyang palakihin ang mga anak ng mag-isa. Wala na rin siyang mga magulang. Walang makakaalalay sa kanya. High school pa lang siya nung pumanaw ang mga ito sa isang aksidente, kaya kinailangan niyang buhayin ang sarili. Wala siyang kapatid, kaya mag-isa lang talaga siya. Ayaw naman niyang makitira sa mga kamag-anak ng mga magulang niya at lagi na lang niyang naririnig na pabigat lang siya sa mga ito. Laking pasasalamat niya na lang dahil kahit papaano ay may bahay silang nasisilungan at hindi na kailangan magrenta. Ang puhunan niya ay nagmula rin kay Luke. Todo tanggi pa siya nung una at ayaw tanggapin ang alok nitong tulong, subalit nagpumilit ito dahil para naman daw iyon sa mga pamangkin niya. Tito Luke! Napabaling ang tingin ni Raya sa pinto nang marinig ang sigaw ni Sean. Hello Sean, happy birthday! Nakangiting bati ni Luke sa anak niya habang papasok ito sa loob ng bahay. May bitbit na mga paper bag si Luke. Agad na nagtakbuhan ng kambal upang yakapin ang tiyuhin. Kitang-kita niya ang tuwa sa mga mata ng anak niya. Masaya rin siya habang pinagmamasdan ng mga ito. Habang lumalaki ang mga anak niya, ay nakikita niya na mas lalong naging kamukha ni siya ng ama nito. Habang si Shane naman ay siya ang kamukha. Nagaya si Luke na lumabas sila dahil birthday nga ng kambal. Kahit ayaw ni Raya ay wala siyang nagawa dahil gustong umalis ng mga anak niya. Napakasama naman niyang ina kung magiging KJ siya. Tapos ay birthday pa ng mga ito. Hindi ka na sana nag-abala pa na igala kami rito sa mall, Luke. Alam mo naman na wala akong pera eh. Nakangiwing bulong niya sa lalaki habang naglalakad sila sa loob ng mall. Alam mo naman na ginagawa ko ang lahat ng to para sa pamangkin ko, hindi ba? Kung tinatanggap mo sana ang alok ko na magtrabaho sa akin at ilipat kayo ng matitirhan sa mas magandang lugar, hindi na sana kita kukulitin pa ng kukulitin ng ganito. Litanya ni Luke. Alam mo naman kung ano ang dahilan ko, hindi ba? It's been 6 years, Raya. Ano nang plano mo? Wala ka ba talagang balak na ipakilala ang mga pamangkin ko sa tatay nila? Biglang kumabog ang dibdib ni Raya nang marinig niya ang sinabi ng lalaki. I'm sorry to say this, Raya. Alam ko kung ano ang naramdaman at pinagdaanan mo sa mga nakalipas na taon. Minsan ba ay sumagi rin sa isipan mo na ipakilala sila sa tatay nila? Malaki na ang mga anak mo. Darating din ang panahon na hahanapin nila ang tatay nila. Hindi ko alam, Luke. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Napatingin siya sa kanyang kamay nang bigla iyong hawakan ng mahigpit ni Luke. I know how you feel, Raya. Kahit para sa mga bata na lang sana. Naawa ko sa kapatid ko dahil hindi niya man lang alam na may mga anak na pala siya. Habang ang mga pamangkin ko naman ay hindi man lang nila nakasama na mahabang panahon ng tatay nila. They don't even know na may ama pala sila. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya. Dahil nagmukhang sarili niya lang iniisip niya at hindi ang kanyang mga anak. Hindi niya man lang iniisip ang kaligayahan ng mga ito. Hanggang sa makauwi na lang sila ng bahay, ay iyon pa rin ang naiisip niya. Lumipas pang mga araw. Pumasok na rin sa paaralan ng kanyang kambal, kaya halos wala na siyang pahinga dahil sa pag-aasikaso sa mga anak niya at sa kanyang munting negosyo. Hanggang isang gabi ay nagulat na lang siya dahil sa biglang pagsigaw ni Sean mula sa kwarto. Mabilis na napatakbo si Raya. Mama, si Shane! Nagsusuka po! Ang init din po niya! Malakas na sigaw ni Sean. Agad niyang tinawagan si Luke upang ipaalam sa lalaki ang nangyari. Sinabihan siya nitong dalhin agad si Shane sa ospital at wag na niyang intindihin ang pera. Kaya naman dali-dali niyang dinala ang anak sa ospital. Mabuti na lang at sumunod sa kanya ang kaibigan at kapitbahay na si Elle. Sinamahan lang nito si Sean na bumili ng maiinom sa convenience store. Habang siya naman ay hindi iniiwan si Shane na natutulog ngayon sa silid nito. Diyos ko, huwag niyo naman hayaang may mangyaring masama sa anak ko. Taimtim niyang panalangin. Where is my daughter, Raya? Biglang napatayo si Raya nang marinig ang isang pamilyar na boses na bigla na lang nagsasalita sa kanyang likuran. Agad siyang ginapangan ng sobrang takot nang sumalubong sa kanya ang madilim nitong mukha. Raven? Kinakabahang sambit ni Raya. Hindi niya alam kung ano ang maaari niyang maramdaman sa mga sandaling iyon. Naghalo-halo ang kanyang emosyon.
Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki. Subalit hindi ito nagsasalita. Nanatili lamang itong nakatitig sa kanya ng mariin. Magsasalita pa sana siya, subalit biglang bumukas ang pinto at iniluwa ang doktor na nagsagawa ng test kay Shane. For now, nothing to worry about. Nagkaroon lang siya ng mataas na lagnat dahil sa UTI. Kaunting pahinga lang at inom ng gamot ay magiging okay na rin ang anak mo, Mrs. Wika ng doktor. Salamat, Dok. Maraming salamat po. May mga ibinilin pa ang doktor bago tuluyang umalis. May mga sinabi itong dapat at hindi dapat gawin para hindi na maulit pa ang pagkakaroon ng UTI ng bata. Agad na nilapitan ni Raya ang kanyang anak at mabilis na hinalikan ito sa noo. Tulog na tulog ito kaya nakahinga siya ng maluwag. Maya-maya pa ay pumasok na rin sa silid si Luke. Mag-usap muna kayo ng maayos. Ako nang bahala sa mga reseta ng doktor. Ani Luke bago tuluyang lumabas. Kitang-kita niya ang kakaibang emosyon sa mga mata ni Raven habang nakatitig sa anak nilang nakahiga sa hospital bed. Dahan-dahan itong lumapit kay Shane at tila nanginginig pa ang mga kamay habang dahan-dahang hinawakan ng kamay ng kanilang anak. Pagkatapos ay yumuko ito upang halikan sa noo ang bata. Ramdam na ramdam niya ang kasabikan nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka pala? Seryosong tanong nito. Ano ang gusto mong gawin ko? Magmakaawa sa'yo na panagutan ako? Tugon niya na pinipigilan ng pagkawala ng emosyon. Subalit napapiksi siya sa gulat nang marinig ang malutong na mura ni Raven. 5 years, Raya? 5 taon nang ipinagkait mo sa akin na makasama ko ang mga anak ko. Huwag mo akong sigawan. Wala kang karapatang magalit sa akin dahil hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko. Maalagaan ko lang ng maayos sa mga anak ko. That's my point. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na buntis ka pala at magkakaanak na tayo? Hindi mo sana mararanasan ang lahat ng to dahil kasama mo ko. Tiimbagang nasambit nito. Halos 1 buwan kitang hinintay na umuwi sa bahay mo para kausapin ka patungkol sa pagbubuntis ko. Pero hindi ka nagpapakita sa akin. Nalaman ko rin ang tungkol sa nangyari sa mag-ina mo. Okay lang naman sana sa akin eh. Walang problema yon. Pero yung umuwi ka na may kasamang babae habang nakikipaghalikan, ay sumuko na ako. Naisip ko na bakit ko pa nga masasabihin sa'yo, wala naman tayong relasyon. Hindi niya na napigilan ang kanyang mga luha, kaya agad niyang pinahid ang mga iyon. Ngayong nalaman mo na may anak tayo, ay ipakikilala kita sa kanila ng maayos. Isa lang ang pakiusap ko sa'yo. Huwag na huwag mong ilalayo ang mga anak ko sa akin, dahil kung gagawin mo yon, ay magkakamatayan talaga tayo. Let's get married then. Tila natuod si Raya sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang sinabi sa lalaki. At sa halip na matuwa ay nakaramdam siya ng galit sa kanyang dibdib. Parang gusto niya itong sugurin at pagsusuntukin. Alam mo ba kung ano pinagsasasabay mo, Raven? Bigla itong tumayo at dahan-dahang lumapit sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi niya pa rin kayang basahin ng emosyon sa mga mata nito. I know what I'm doing, Raya. Magpapakasal tayo sa ayaw at sa gusto mo. Maraming taon na ang nasayang, kaya hindi na ako papayag na malayo ulit kayo sa akin. Hindi mo alam kung ano ang pinagsasasabi mo, Raven. Ayaw kong magpakasal sa'yo. Ayaw kong magpakasal sa lalaking hindi naman ako mahal. Kung tungkol lang naman sa mga batang iniisip mo, kaya mo ako gustong pakasalan, tumigil ka na. Huwag ka mag-alala, dahil hindi ko naman ipagdadamot ang mga anak natin sa'yo. What if I told you that I love you? Pakakasalan mo na ba ako? Naistatwa siya dahil sa narinig, kaya muling nagsalita si Raven. Paano kung sasabihin ko sa iyong mahal kita? Mahal na kita nung una pa lang, Raya. Tila ba natuod si Raya sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang sinabi ng lalaki. Bahagya pa siyang napaigtad nang haplusin nito ang pisngi niya gamit ang mainit nitong palad. I'm sorry. Patuloy ni Raven. Patawarin mo ko kung bakit mo pinagdaanan ang lahat ng ito ng mag-isa. Patawarin mo ko kung hindi ako agad nagpakita sa iyo ng totoong nararamdaman ko. Natatakot kasi ako na baka maulit ang nangyari sa pamilya ko. Ayokong mangyari yun sa'yo, dahil baka hindi ko nakayanin pa ang sakit.
Hindi na niya napigilan ang pagluha. Napapikit si Raya nang bigla siyang kabigin ng lalaki upang yakapin. Napaka-unfair na isang yakap, isang sorry, at isang mahal kita ay sapat na para matunaw ang kanyang puso. Paano ko maniniwalang mahal mo ko? Gayong nakita kita nung gabing yun na nakikipaghalikan sa babae mo. At ang tungkol sa pamilya mo. Alam kong hindi madali ang mga pinagdadaanan mo. Pero maiintindihan ko naman yon. Kung sinabi mo sa aking hindi ka handa at maghintay ako hanggang sa maging handa ka, ay gagawin ko naman. Emosyonal niyang sabi rito. Patawad. Patawad kung nasaktan man kita. Pangako, babawi ako. I was so stupid back then. Sinadya kong saktan ka dahil natatakot ako sa sarili kong damdamin. Doon ko lang napagtanto ang mga mali ko nang bigla ka nalang nawala sa buhay ko. Naramdaman ni Raya na ibinaon ng lalaki ang mukha nito sa pagitan ng kanyang leeg. Alam kong hindi mo pa nakakalimutan ang asawa at anak mo, kaya paano mo nasasabi sa akin ang mga bagay na yan? Sinapo ni Raven ang mga pisngi niya at inayos ang buhok niyang nakatabing sa kanyang muka. Oo, totoo, kahit na kailan ay hindi ko makakalimutan na mag-ina ko. Pero parte na lang sila ng nakaraan ko. Natanggap ko nang wala na sila. Pero narito pa ako, at sa tingin ko naman, ay may karapatan din akong maging masaya. Sa piling mo, sa piling ng mga anak natin. Pero hindi pa rin siya umimik dahil pakiramdam niya ay may kulang at may kailangan pa siyang malaman tungkol sa lalaki. Aaminin ko na dati ay durog na durog ako nang mawala sa akin ang pamilya ko. Kaya lahat ay ginawa ko para lang makaganti sa mga taong pumatay sa mag-ina ko. But come to think of it, I was also at fault for what happened. Dahil sa koneksyon ko sa black market, kaya nangyari ang lahat ng ito. Patuloy ni Raven. Kaya ka ba may tama ng baril nung napadpad ka sa bahay ko? Tanong niya sa lalaki. Nakita niya ang pagbuntong hininga nito at pinakatitigan siya. Oo, puro paghihiganti lang ang nasa isip ko ng mga panahong yon. But this past few years, napagtanto ko na kahit ano pang gawin kong paghihiganti, kahit ubusin ko pa ang lahat ng mga kalaban ko, ay hindi na maibabalik sa akin na mag-ina ko. Sino ba kasi ang mga kalaban mo ha? Bakit umabot talaga sa punto na pinatay nila ang pamilya mo? Nagugulahang tanong niya sa lalaki. Dati niya pa gustong itanong yon, pero wala siyang lakas ng loob. Ang negosyo ko ay mga armas na iligal. Okay ang lahat, nang bigla kong naisip na talikuran na ang negosyong yon. Dahil gusto kong magbagong buhay kasama ang pamilya ko. Hindi iyon nagustuhan ng mga business partners ko, kaya ginantihan nila ako. Dahil sa nangyari, ay bumalik ako sa black market at hindi tumigil hanggat hindi nakapaghihigante sa mga taong sumira sa pamilya ko. But I've changed now. Tinulungan ako ni Luke na ayusin ang buhay ko at tuluyan ang talikuran ng mga iligal na gawain. Hindi makapaniwala si Raya sa kanyang narinig mula sa lalaki. Ang totoo ay wala naman talaga siyang naiintindihan tungkol doon dahil wala siyang alam tungkol sa black market na sinasabi nito. Ang tumatak lang sa kanya ay ang sinabi nitong nagbago na ito. Mama! Agad na napahiwalay si Raya sa pagkakayakap kay Raven nang marinig niya ang boses ni Sean. Anak, nariyan ka na pala. Nasaan ang tita Elle? May nakalimutan daw si Elle sa convenience store. Singit ni Luke. Binalingan pa nito ang kapatid. Raven, umayos ka. Ayusin mo yung buhay mo. Mag-usap kayo ng maayos para matapos ng paghihirap niyong dalawa. Malalaki na yung mga anak niyo, kaya umayos kayo. Wika pa nito bago tuluyang tumalikod. Wala siyang narinig na sagot mula kay Raven, kaya nilingon niya ito. Noon niya lang napagtanto na nakatulala na pala ang lalaki habang nakatitig kay Sean. Kambal? Kambal ang mga anak ko? Nauutal pa nitong sambit. Sino ka po? Ikaw na po ba ang papa namin ni Shane? Kasi kamukha po kita eh. Inosenteng sabi ni Sean sa ama. Habang si Raven naman ay biglang sinugod ng isang mahigpit na yakap ang kanilang anak. God, ang anak ko. Patawarin niyo ako kung ngayon lang nagpakita si Papa anak ha. Patawarin mo ako. Naluluhang sabi ng lalaki habang yakap-yakap nito si Sean.
Ikaw nga ang papa namin. Ang tagal ka po naming hinihintay, papa. Hindi lang po kami nagtatanong kay mama. Dahil baka maging siya ay malulungkot din dahil ang tagal mong bumalik. Pero ngayon nandito ka na po, hindi mo na ba kami iiwan ulit, papa? Biglang nanikip ang dibdib ni Raya dahil sa narinig. Kung ganoon ay matagal na palang hinahanap ng mga anak niya ang kanilang ama, subalit hindi lang ipinapakita sa kanya. Pakiramdam niya ang sama niyang ina dahil nagawa niyang ipagkait sa kanyang mga anak ang kaligayahan ng mga ito. Dahil mas inuna niya pa ang kanyang nararamdaman. Promise, hindi na ulit aalis si Papa. Hinding-hindi na anak. God, 5 taon. 5 taon na nasayang na hindi ko nakakasama ang mga anak ko. Mas lalong nanliit sa sarili si Raya dahil sa narinig. Pakiramdam niya kasi ay kasalanan niya ang lahat ng iyon dahil sa makasariling desisyon niya. Nang magising si Shane ay isang mahabang iyakan na naman na naging tagpo ng mag-ama. Manang-mana siyo si Shane. Ani Raven sa tabi niya. Habang ang anak naman nilang si Sean ay nakahiga sa hita nito, tulog na tulog. Kamukhang kamukha mo naman si Sean. Ani niya sa lalaki. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso niya nang maramdaman ang balat nitong sumasagi sa braso niya kaya bahagya siyang lumayo. Napabaling naman sa kanya si Raven habang kunot ang noo. Maya-maya pa ay tumaas ang isang kilay nito. Are you avoiding me? Agad naman siyang umiling. Hindi. Bakit ko naman gagawin yon? Tanggi niya. Really, huh? Anito, pagkatapos ay biglang hinawakan ng baywang niya at hinapit iyon papalapit dito na ikinagalak ng mata niya. Let's get married, Raya. Ani Raven sa ikalawang pagkakataon ng araw na yon. Hindi na ako magsasayang muli ng panahon. Gusto ko na kayong makasama. Pupunuan ko ang mga taon at pagkukulang ko na hindi ninyo ako nakakasama. Pagkatapos nitong sambitin ng mga katagang iyon, ay mabilis nitong sinunggaban ng mga labi niya para sa isang mainit na halik. Halik na hindi niya inaasahan. Para sa mga bata. I love you, Raya. Putol nito sa sinasabi niya. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. May anak tayo o wala, walang magbabago sa damdamin ko sa'yo. Ang sasabihin ko kasi, para sa mga bata ay pumapayag akong pakasal sa'yo. Nakita ko naman ngayon kung gaano kasabay ka mga bata sa'yo. Yun lang? Nakangiwing tanong ng lalaki sa kanya. Kaya agad niya itong niyakap ng sobrang higpit. Mahal din kita, Raven. Mahal na mahal. Kaya oo, payag akong magpakasal tayo. Nakangiting tugon niya. Muling naglapat ang mga labi nila. Hindi matatawaran ang sayang nararamdaman ni Raya dahil sa wakas ay tapos na ang paghihirap niya. Lumipas ang 2 araw ay nakalabas na rin si Shane mula sa ospital. Tuwang-tuwa naman ang kanilang mga anak nang tuluyan ng makilala at makasama ang kanilang ama. Hindi niya sukat akalain na darating pa ang araw na iyon na makukumpleto ang kanilang pamilya. 1 buwan lang ang lumipas ay ikinasal silang 2 sa isang pribadong isla sa Palawan. Laking pasasalamat ni Raya dahil sa wakas na buo na rin ang kanyang pamilya na kahit sa panaginip ay mahirap paniwalaan na mangyayari. Nagsimula sila ng bago sa Palawan. Simple, ngunit masaganang buhay ang ipinagkaloob sa kanila ni Raven. Hindi nila agad sinundan ng kambal dahil marami pa raw kailangan gawin si Raven para makabawi sa mga ito. Sang-ayon naman siya roon. Parang ayaw na rin kasi niyang manganak ulit. Kontento na siya sa buhay nilang 4 at wala na siyang nanaisin pa. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod!